Madali raw dapuan ng iba't ibang non-communicable diseases ang mga office workers ayon yan sa World Health Organization o WHO. Pero ayon sa mga eksperto, maaari naman daw itong labanan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at ehersisyo. May news si Rida Reyes. Pagpasok pa lang ni Rowa sa opisina ng alas 8 ng umaga, diretso agad siya sa maliit na espasyong ito na nagsisilbing niyang workplace. Kung hindi nagpoproseso ng mga papeles, nakababad naman sa computer para mag-encode hanggang alas 6 ng hapon. Tanging pahinga sa trabaho ang lunch break at minsan ang pagpunta sa banyo. Pag yung wala kang exercise, mabilis ka mapagod eh. Halimbawa, maglalakad ka lang, hingal ka ng hingal. Sa kabila ng stress, napapanatili naman daw ni Rowa ang pagiging healthy. Di gaya ng iba niyang katrabaho na nag-umpisa ng magkasakit gaya ng high blood pressure at diabetes. Mga office workers na gaya ni Rowa raw ang pinakamadaling madapuan ng mga non-communicable diseases o NCDs na isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Sa buong mundo, 36 na milyong kataong namamatay kada taon dahil sa mga iba't ibang NCDs kung saan pinakamataas ang mga kaso ng heart attack, stroke, cancer, respiratory at pulmonary disease gaya ng asthma at diabetes. Dito sa Pilipinas, hindi nalalayo ang sitwasyon. Bawat taon umaabot sa 300,000 o katumbas ng 3 sa bawat 5 Pilipino ang namamatay dahil sa mga non-communicable diseases. Labis raw ang nakababahala ayon mismo sa Department of Health, lalo pat karaniwan may kinalaman ang mga insidente ng pagkamatay sa maling lifestyle. Ayon sa DOH, kawalan ng ehersisyo, pag-inom ng nakalalasing na inumin, paninigarilyo, unhealthy diet at stress ang karaniwang pinagmumula ng mga sakit na ito. Isinama namin ang isang fitness coach sa opisina ni Rowa. Ang mga empleyado, game na napasabak sa ilang warm-up exercises ng di oras. 1,001, 1,002. Importante pong i-mobilize ang shoulders. Kahit po ganito lang kababa, basta chest up at nakatingin sa harap, okay na po yan. Okay siya kasi nasa-stretch. Hindi laging ganito. Hindi na ako nakabalik sa exercise. Nanibago po yung katawan ko. Kahit hindi talagang hardcore na workout, kahit nagpapahinga ka after your workout, nagbabawas ka pa rin ng siguro unwanted calories or unwanted fat, parang yan. Sa huli, di lang naman daw ehersisyo ang susi sa isang malusog na pangangatawan. Huwag din daw kakalimutang haluan ito ng tamang nutrisyon, pag-iwas sa bisyo at positibong pananaw sa buhay. Rida Reyes, GMA News.